Para po sa devotion natin na infinite God. Our God is infinite. Ibig sabihin po, sabi sa Psalm 90, He is from everlasting to everlasting. Siya ay mula sa walang hanggan, sa walang hanggan. No? Infinite, walang katapusan. Now, pagdating po sa knowledge and wisdom ng Diyos, una yung kaalaman ng Diyos, infinite po yon. Alam niya lahat ng bagay. Pagdating po sa power niya, infinite din. Walang imposible sa Diyos. Pagdating po sa kanyang presensya, infinite din. Pagdating sa timing ng Diyos, infinite din. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa buhay natin. So, yung tanong po natin dito, sa discussion question natin, what is the impact of God's limitless to your own limitations? Dahil ganun ang Diyos natin na sinasamba, na pinaglilingkuran, na sinusunod, ano yung impact nito sa atin mga Kristiyano? Well, sa akin po, personally, kung yung Diyos ay limitless, walang limitasyon, hindi ba ito yung nagbibigay sa atin ng encouragement na magpatuloy lumaban sa buhay? Knowing that we are in God, we are in Christ. Ibig sabihin, naka-anchor, nakakapit yung Diyos sa atin. Hindi nga tayo nakakapit sa Diyos yung Diyos yung nakakapit sa atin. Alam niyo po, minsan kasi, lagi nating sinasabi sa mga tao, no, kapit lang sa Diyos, kapit lang sa Diyos. Okay naman yan, wala namang problema. Alam niyo po, yung deeper truth than that, ay yung Diyos yung nakakapit sa atin. And He is perfect in terms of wisdom, in terms of power, in terms of timing. So, yung Diyos natin, siya yung nakakapit sa atin, kaya wala tayong dapat katakutan. Isipin niyo po, ako po kasi pag tumatawid ng kalsada, yung anak ko, hindi ko pinapakapit sa akin. Yung anak ko, sasabihin ko, kapit ka sa akin, hindi ko pinapakapit. Ako yung kumakapit sa anak ko to make sure na yung anak ko secure. Pag pupunta kami pagdadaan kami, tatawid, pedestrian, no? Tatawid, ako yung nakakapit sa anak ko. Para masigurado ko na yung anak ko, secure. Hindi yun biglang bibitaw tapos baka masagasaan. Now, yung Diyos natin, ganun Siya yung ating amang nasa langit. Siya yung nakakapit sa atin to make sure that we will not fall, we will not fail, to make sure na from the beginning to end, magiging maganda yung resulta ng ating relasyon, yung ating paglalakbay kasama ang Diyos. Now, hindi po totoo na ang isang Kristiyano ay pwede pang mawalay sa pag-ibig at presensya ng Diyos. Ang totoong Kristiyano, pwede kang mahulog sa kasalanan. Okay, that's true, no? Pwede kang bumalik sa kasalanan. Pero, dahil isa kang tunay na Kristiyano, babalik at babalik ka sa Diyos. Anyway, going back to this topic, marami tayong limitation. Si Apostol Pablo rin po, meron siyang sariling limitation. Meron siyang karamdamang pisikal. Marami siyang mga pagsubok na pinagdadaanan. Tapos meron siyang thorn in the flesh. Hindi ko alam exactly kung ano yun. Kung nagnanana ba yung mata niya or kung ano mang ibig sabihin niya dun sa thorn in the flesh. Basta, naramdam niya yung sakit at hirap at pagdurusa nung thorn in the flesh niya. Tapos sabi niya sa Panginoon, Lord, tanggalin niyo naman sa akin to. Pero yung Diyos hindi tinanggal yung yung thorn in the flesh niya. Hindi tinanggal yung paghihirap niya. Ang ginawa ng Diyos, pinalakas siya. Kaya po sa ating buhay, no, hindi laging tatanggalin ng Diyos yung problema natin Madalas ang gagawin ng Diyos, papalakasin tayo. He is our infinite God. And walang problema sa Diyos kung tatanggalin niya yung problema natin, mga pagsubok. Walang problema. God can do that. Pero concern yung Diyos sa atin, kaya ang ginagawa niya, imbis na tanggalin yung mga pagsubok sa buhay, ang ginagawa niya, pinapalakas niya tayo. Kaya po sabi ng Diyos, sabi ng Apostol Pablo, ito yung reply ng Diyos sa kanya. But He said to me, My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Ganito ang kanyang sagot. Kasi nananalangin siya, Lord, tanggalin niyo yung mga paghihirap, mga pagsubok ko. Pero ang sagot sa kanya ng Diyos, ang kagandahang loob ko ay sapat na para sa iyo. Sapagkat lubusang nahahayag ang aking kapangyarihan, ang aking kalakasan sa iyong kahinaan. That's the point, no?
Lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Kaya mga kapatid, sa ating mga kahinaan, nandun yung kalakasan ng Diyos. Kaya kaya nating lumaban sa lahat ng hamon ng buhay. Kasi bagamat mahina tayo sa ibang mga areas ng buhay natin, mahina tayo sa maraming bagay, yung Diyos ang malakas sa lahat. At ang kalakasan ng Diyos ay mas lalong nahahayag sa ating mga kahinaan. Kaya pwede talaga tayong magtiwala sa Diyos eh. At yung Diyos natin, ipapakita niya na yung kanyang biyaya sa atin ay sapat at kailanman hindi tayo magkukulang. So yun lamang po, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magkita-kita po tayo bukas alas 5 ng umaga dito sa ating Daily Devotions.